So, alimbawa na lang 'no, nung mga kumpanya, 'di ba, na nahirapan mag-adapt sa change, 'no? Ayan, 'di ba? Yung mga organization, 'no, government man, private man, 'no, hindi sila naglaan ng alam mo, budget, 'di ba, ng oras para modernize, 'no, or gumamit ng technology. Sila yung mga na-expose during pandemic, 'no? Bakit, 'no? Siyempre, during pandemic, 'di ba, biglang online setup, work from home, 'di ba? Puro online transactions, 'di ba? So, nahirapan sila, 'di ba? Siyempre, kung wala kang technology, paano mo ah, magagawa yung mga trabaho na kailangan mo noon, 'di ba? During pandemic, bawal lumabas, 'di ba? Ayan. So, dahil doon, 'no, dahil di sila apply agad, 'no? Hindi sila agad nakasabay sa change, 'di ba? Sabi nga, the only constant in this world is change. And maraming nagsara, 'di ba? Walang tao sa mga mall, walang tao sa restaurant, hindi pwede resort kasi nga pandemic, 'di ba? Yan. So, marami talagang na-expose during pandemic, no? Sila yung mga ah, hindi nakasabay, no? Doon sa change. Okay? Ayan. Pero on the other side, no, organization should have better workflows, no? Data management, information cybersecurity and new efficiencies, no? Meron naman, may mga nag-adapt, no, prior and during pandemic, no? Sila yung adapt, no? Ito yung mga yon. Ayan. So merong mga Shopee, 'di ba? Yan yung mga sikat ngayon, 'di ba? Ayan. Puro online. Okay, yan yung mga website noon. Oh, 'di ba? Nauso yung Google Classroom, 'di ba? Online interaction, 'di ba? Zoom. Oh, lalo na nung inabot nyo 'to, 'di ba? Online class, ano ata kayo nito eh. Grade 10, grade 11, mga ganyan, no? Ayan. So online class, 'di ba? Oh, sabi nga dito, hindi daw yung pinaka malakas, no? Or yung pinakamatalino ang nagsusurvive. Pero yung kayang mag-adapt sa change. Totoo naman eh, pag hindi mo kaya mag-adapt sa change, no, kung ano yung kailangan gawin ngayon, 'di ba? Hindi ka talaga magsusurvive, 'di ba? Yan, so maraming nagsara during pandemic dahil hindi sila nakapag-adapt sa change. At ang change ngayon, no, ay may kaakibat na technology, no? Ito talaga ang new normal, no? Kailangan sa lahat ng bagay, no, may technology. Okay? 'Di ba? Kitang-kita naman natin 'yan lalo na ngayon, no? AI, 'di ba? Ayan, ano pa? Ito yung example, no, ng hindi nakapag-adapt sa change. Tignan ninyo yung posibleng ah, kahinatnan. No? Bukod dun sa mga nagsara kanina, 'di ba? Ito medyo worse, no? Ayan, naglagay naman ako ng warning, no? And may sensitive picture tayo ipapakita. Ayan, no? Hurricane Katrina, no? Kita niyo yung namatay, yung damage, no? Ayan. Ito may mga research, no, tungkol diyan. Pero alam niyo ba, no? Bago nangyari 'yan, ayan, naka-experience na sila ng hurricane noong 1969, no? Ayan, hindi na yung damage, no, saka yung namatay, 'di ba? Mas marami yung namatay doon sa mas bago, 'di ba, na hurricane, 'di ba? Yun yung problema kapag hindi tayo marunong mag-adapt sa change.
Okay? O kung sana, 'di ba, na-experience na nila 'tong Hurricane Camille, 'di ba, noong 1969. Sana gumawa na ng ah, mga ibang paraan, no? Halimbawa, ma-experience natin ulit ito, no? Paano ba maiiwasan yung sobrang laki pang damage? Saan dapat pumunta yung mga tao, 'di ba? Dapat may forecasting, no? 'Di ba? So, 'yun. So, dahil di sila nakapag-adapt sa change, no? Ano yung dapat gawin dahil na-experience na natin 'to. Kaya nung na-experience nila ulit, no, mas malaki yung naging damage. Okay? Ayan. Pero alam nyo ba, no, na may kind ng animal na mahirap mamatay, no? Dahil kaya nilang mag-adapt sa kahit anong climate, no? Ayun. So, malamig man o mainit, no, kaya nilang mabuhay. Ang tawag diyan ay tardigrade, no? Ayan. So, ang tardigrade, no, tinatawag din siyang water bear. Kasi itsura niya no, actually sobrang liit lang nito. Pero pag nakita siya sa microscope, ayan, ganyan, no? Ganyan yung itsura niya, 'di ba? Parang bear, no? Pero water bear, no? Ang pinaka-amazing sa kanila, no, kaya nilang mabuhay kahit sa sobrang extreme na condition, no? Halimbawa, malamig, no? Nagyayelo, kaya nilang mabuhay. Sobrang init, no? Kahit kumukulo, no? Kaya pa rin nilang mabuhay, no? Kahit tuyot, no? Walang tubig, no? Or kahit sa outer space, no? Na may na walang hangin, no? Or may matinding radiation. Galing, 'di ba? Ibig sabihin lang nakakapag-adapt yung kanilang katawan. Okay? Para mas maunawaan nyo yung tardigrades, no? May isisend ako later na video na pwede ninyong panoorin tungkol sa kanila, na tungkol sa tardigrade. Ayan. Pero ang pinaka-point ko lang dito, no? Pwede nating gayahin kung paano nag-a-adapt, di ba? Yung tardigrade para kaya rin natin mag-survive, 'di ba? Katulad nila. Okay? Ayan. So, expert says the new normal in 2025, na ano na yan, no? 2026 na ngayon, will be more tech-driven. Totoo naman, no? AI. AI pa lang, 'di ba? Actually, ang laking tulong nito basta marunong tayo makipag collaborate, 'di ba? No, so hindi natin siya kakompetensya, dapat alam natin siyang gamitin. Ayan. Ayan. So, ano bang yung part ng IT management? So, sa katunayan, meron tayong tinatawag na digital workplace. Okay? So, ang digital workplace, no, ay isang online or virtual na working environment. No? So, kung saan pwede tayo magtrabaho kahit nasaan tayo basta may internet. Okay? So, in short, no, trabaho na pwedeng gawin kahit saan. Okay? Basta may device at may internet. Okay? Ang tawag natin dyan ay digital workplace. Okay? And, syempre, uh, kapag nasa digital workplace setup tayo, okay? Or ito yung kadalasan tinatawag, di ba, work from home. Pero iba, pwede yan nasa coffee shop, no? Basta may mga internet, dala nila yung laptop nila, yung tablet nila, no? Ayan. Siyempre, kung ganyan setup, dapat nauunawaan natin yung tinatawag na ITSM saka IMP, no? So, yung information technology, strategic management, no? Tungkol to sa pagpaplano kung paano gamitin ang IT, no, at information sa hinaharap. Okay? So, ginagawa nating asset, no, yung information para sa success ng organization. Ganun lang kasimple.
Okay, tapos yung information management planning naman, no? So, ginagamit natin yung information, no? Ah, para mai-align yung ating objectives, no? Or yung ating strategies, okay? Doon sa goal, okay, ng kumpanya. Okay? So, halimbawa dito, yung mga batas, no, dapat or yung mga batas, policies, no, dapat nasusunod, no? Dapat maayos yung pag-handle ng data, no? Ayun siya. Pag sinabi nating information management planning. Okay? So, sumunod, okay. Essentials. Okay. Siyempre, dapat alam natin yung mga essentials, no? Or yung mga mahalagang bagay pagdating sa IT management. Okay? Siyempre, no, in technology, ito alam na natin, consist yan ng hardware, no, software, ayan, ano pa, network, di ba? So, yan yung mga basics na alam na natin, no? IT infrastructure, no? Ayan. So, meron tayong tinatawag na cloud, later, ano natin to, mas emphasize natin. Then, syempre, bukod sa infrastructure, no, kailangan may nagpapatakbo. Okay? At ito yung mga IT managers, no? Ah, ano yung mga task nila? Ito, determining business requirements for IT systems, no? Actually, part din yung pag-manage ng mga budget, di ba? Yung mga costs, di ba? Mga related sa technology, syempre, no? Or ayan, hardware, no? Yung systems, ayan. Monitoring safety and compliance, no? So, syempre, hindi pwedeng gamit lang tayo ng gamit ng ah, mga hardware, 'di ba? Dapat safe din ito. May safe environment, 'di ba? Safe yung mga empleyado, 'di ba? Nasusunod yung standards, 'di ba? O, yan yung mga role ng IT managers. Controlling system and network security, okay? So medyo ano to, no, malawak pag sinabi nating manager, no? Kasi may mga subordinate natin, no? Implementing new software, no? Ano yung mga latest na software ngayon, no? Hardware, 'di ba? Kailangan 'yan, mine-maintain din, no? Dati Pentium, 'di ba? Nagkaroon na ng mga i3, i5, i7, no? May mga Ryzen na rin, 'di ba? Ayun siya. Ano pa, providing technical and help desk support, no? So yung mga kailangan ng support pagdating sa technical, no? Sila rin yung in charge diyan. Okay? Ano pa? So, meron tayong tinatawag din na Chief Information Officer, no? Or CIO. Okay? So, sila naman yung namumuno, no? Ah, pagdating sa IT, no? So, sila yung gumagawa ng strategies para dun sa negosyo, no? Ano yung future, no? Ayan, nung negosyo, 'di ba? Sila yung nag-innovate, 'di ba? Sabi nga dati, 'di ba, kung dati daw ang CIO, no, nag-aayos lang ng system or network. Ngayon, sila na yung gumagawa ng mga online platform, no, mobile app para mas mapaganda yung serbisyo, no, ng kumpanya, no? Ayan. So ano daw 'yan? May transition. Okay? So yun na yung role ng CIO.